ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, gayon na lamang ang tiwala ng Diyos sa tao upang bigyan niya tayo ng hindi mabilang na mga biyaya. Idalangin natin sa misang ito na huwag tayong makalimot magpasalamat sa Kanya at sikapin nating gamitin ang mga biyayang ito pawang sa kabutihan lamang. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Indigenous People Sunday. Sa ating bansa, ang mga kapatid nating katutubo ay patuloy pa ring naghihirap dulot ng ating kapabayaan, pananamantala at hindi pagkaunawa sa kanilang kultura. Himukin nawa tayo ng pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia tungo sa pagkakaisa sa kanilang paghihirap at sa pagtatanggol sa kanilang dignidad at karapatan. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil
sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran. Nang budhin naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya, sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisa ng bato, at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ang mabuting ubas na itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan.
Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas na ubas ay ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayong mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa tanim, itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko'y ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan kong itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasan ang sanga, dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito, at pati ang ulap ay uutusan kong huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas, at ang kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangaapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao roo'y palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader kung kaya't mapasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyayamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinatanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahi aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay babalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan
sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip ng kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kaniyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kaniyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kaniyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kaniyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kaniyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kaniya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panlulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga.
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto at sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang talinhaga tungkol sa mga tusong katiwala. Nais ng mga katiwalang ito na sa kanila mapunta ang ubasan ng may-ari. Kaya't noong dumating ang panahon ng pitasan, sinunggaban ng mga katiwala ang mga aliping pinadala ng may-ari. Kung babalikan natin, ano yung nangyari? Binugbog nila yung isa, pinatay ang ikalawa, at binato ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang mga ginawa ng kaniyang kasama. Sa kahuli-hulihay, pinapuntan niya ang kaniyang anak na lalaki. At ganun din ang kanilang ginawa. Pinagtangkaan ito, binugbog, at pinatay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, paano po natin pinahahalagahan ang mga bagay, ang mga galing, talento, at yaman ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Kinikilala ba natin ang mga ito bilang mga grasya at pagpapalang kaloob at nagmula sa Diyos? O baka naman binabaliwala natin ang mga ito at hindi binibigyan ng tamang pagpapahalaga? Alam po ninyo, ang bawat isa sa atin pinagkalooban ng iba't ibang talento at kakayahan. Ang nakalulungkot po, kadalasan hindi natin ito pinalalago. Dahil sa takot, madalas na wala tayong ginagawa sa ating mga kakayahan at hindi natin napapansin ang mga talento na mayroon tayo na ipinagkaloob sa atin. Ang mas nakalulungkot pa, kadalasan hinahanap natin sa iba ang mga bagay na wala tayo. Ngunit ang mga bagay na mayroon tayo, kadalasan kinakalimutan natin at hindi natin binibigyan ng tamang pansin. Kadalasan, pinangungunahan tayo ng takot at pangamba. Kagaya na lamang ng nangyari sa Ebanghelyo, may mga kasama at taong inatasan ang may-ari ng ubasan upang ito'y kanilang pangalagaan at upang maging katiwala sa masaganang ani. Subalit sa halip na protektahan ay pinagsamantalahan nila ang kabaitan ng may-ari ng ubasan. Kaya naman, ang talinhagang ito ay sumasalamin sa pag-uusig at pagpatay
na ginawa ng mga pinuno ng Israel laban sa mga propeta at sugo na ipinadala ng Diyos. Tungkol din ito sa anak ng may-ari ng ubasan at sinasagisag nito ang magaganap kay Jesus Nazareno. Siya ay ipapapatay, ipagkakanulo ng mga pinuno ng Hudyo. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon tayo sa linggong ito ng ating ebanghelyo na tignang muli ang ating mga sarili. Dumating na ba sa puntong dahil sa pagnanais nating maangkin ang maraming bagay ay nagiging ganid na tayo sa ating sarili at sa mundo? Huwag po nating kakalimutan. Una, magtiwala tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa mga biyaya at talentong ibinigay at ipinagkatiwala sa atin. Kaya nga, ipinagkatiwala sa atin. Ibig sabihin, Diyos mismo nagtitiwala na makakayanan natin. Kaya nga ang tawag sa atin ay katiwala dahil tayo ay pinagtiwalaan. Sayang naman ang tiwalang ibinibigay sa atin ng Diyos kung hindi tayo marunong kumilos at magpalago. At huwag tayong matatakot. Huwag nating kakalimutan ang binanggit sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ito yung sinabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ano po ang panalangin may pasasalamat? Walang iba kung hindi ang banal na Eucharistia, ang pinakamataas na antas ng ating panalangin, ng ating pasasalamat at ng ating pagsamba sa Diyos. At dinugtong pa niya ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos, ang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip, at yan ay sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong pinagkalooban tayo ng Diyos ng iba yung lakas at kagalingan. Marami po tayong pwedeng maabot at malayo ang pwede nating marating kung gagamitin natin ng tama at husto ang ating mga kakayahan at talento. Muli, huwag tayong matatakot. Hindi tayo nag-iisa. Kasama lagi natin si Jesus Nazareno. Maliwanag din po na hindi nais ng Diyos na tayo ay mandaya. Ang anumang paglulustay, ang anumang pang-iisa, at anumang uri ng pang-aabuso ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para mamunga, hindi upang manlinlang ng ating kapwa. Uulitin ko po, sapagkat napakahalaga nito, tayong lahat nilikha ng Diyos para mamunga, hindi upang manlamang at manlinlang ng ating kapwa. Kaya nga bilang mga katiwala ng kanyang mga biyaya at mga nilikha, magandang itanong, paano tayo mapagkakatiwalaan kung tayo mismo hindi nagtitiwala sa ating sarili at sa Diyos? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi nating tatandaan ang bawat isa binigyan ng Diyos
ng talento, kakayahan at kaloob. Bawat isa may pananagutan na gamitin ang mga ito para sa higit na kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi po mahalaga kung ang regalo o kaloob na ibinigay sa atin ay malaki o maliit, kakaunti man o marami. Ang pinakamahalaga, tayo ay inaanyayahan sa araw-araw na maging mabuting katiwala ng ating Panginoon. Kaya naman, pagsumikapan nating mabuti at matapat sa lahat ng oras at pagkakataon. Meron pong isang sikat na kasabihan, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Pero nais ko po itong dagdagan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ay laging umaasa at nagtitiwala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon aming kapiling, kamay iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinhaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat na naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay makatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa, ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay makikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at ang pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, na ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan
sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan, nang marami sa kasinggulang nila ang humigting ang pag-asang umuusbog sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahagi na ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin ng panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng makakabuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang naglalakbay habang kami patungo sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hangpan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritu ng bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo. Ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuri
lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 'Di ba? Amen. 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 A
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makiba kang di inaasahan.
ay magsumikap na hindi humanap ng kapalit na kaginhawahan na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement po, ngayon po ay linggo ng mga katutubong Pilipino. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection upang suportahan ang mga gawain at programa ng CBCP Episcopal Commission on Indigenous Peoples. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ng kapiling niya.
Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati